Magandang balita po ito, mga kaistorya. Sabi po ng mainstream, malaking halaga ng pera ang papasok na naman sa Pilipinas. Ito po ay nagkakahalaga ng 30 billion pesos. Bright po talaga ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Dahil sa kanyang talino at galing, dahil sa kanyang kasipagan, heto na naman po mga kaistorya ang resulta ng kanyang trabaho. Investment po ito at ito'y maglilikha umano ng 7,000 trabaho. Ibig sabihin, humigit kumulang 7,000 pamilya ang makikinabang dito. Kung sa China, mga kaistorya, ay bumabagsak ang ekonomiya, tayo naman ay umaangat. Kung sa China po ay nilalayasan sila ng mga investors, sa Pilipinas naman po ay pumapasok ang mga foreign investors. Kung sa China po ay tumataas ang unemployment rate, ibig sabihin lalong dumarami ang mga taong walang trabaho sa China, dito naman po sa Pilipinas ay patuloy na dumarami ang mga Pilipinong may trabaho. Yan po ang magandang balita na maihahatid ko sa inyo ngayon, mga kaistorya. Pakishare po at pakilike. Pagkatapos ay magbibigay pa ako sa inyo ng mga updates tungkol po sa mga latest po na balita dito sa atin pong bansa. Ipakita ko na po sa inyo ang atin pong mga references. 30 billion pesos is still planned to rise in Quezon Province. Still, Asia, malaking kumpanya po ito, mga kaistorya. Oo, one of the country's biggest steel manufacturers said it is opening a 30 billion pesos plant in Candelaria, Quezon. We will create around 7,000 jobs instead of giving jobs to China, Vietnam, Thailand, Korea, and Japan, our major suppliers. Kita ninyo, sa halip na sa China sila pumunta, o kaya naman ay sa Vietnam, o sa Thailand, o sa Korea, o sa Japan, dito sila sa Pilipinas pagtatayo ng malaking kumpanya. Sa halip na mabigyan nilang trabaho dun sa mga bansang nabanggit, dito na lang sila sa Pilipinas gagawa ng patrabaho. Yao also said the plant will produce H-beams, I-beams, angles, channels, sheet piles, and plates with a carbon footprint that is 90% lower than that of the traditional steel making process. Iba't ibang klase po ito, mga kaistorya, ng produktong bakal na ginagamit sa construction. Alam ko kasi, alam niyo naman, nabanggit ko sa inyo, na isa sa dati kong trabaho po, mga kaistorya, ay ako'y nangungontrata ng mga construction works. Well, ano lang naman, small time lang naman. Ano po, hindi naman yung talagang pang big time. The factory will also help the Philippines save 1.2 billion pesos o dollar yearly. Aba, makakatipid tayo ng ganung halaga. Ibig sabihin ng mga kaistorya, ay sa halip na umutang tayo ng ganyang halaga, ay makakatipid na tayo dahil po dito sa investment na ito ng Steel Asia. Salamat naman kung gano'n. Abay, sa sipag patrabaho. Alam niyo, pati mga DDS dyan makikinabang. Yung mga galit sa Pangulo na nangangailangan ng trabaho, ay malamang makikinabang po sila dyan. Kaipokritohan batikos ng batikos, kahit sila nakikinabang naman sa mga proyekto, sa mga programa ng kasalukuyang administrasyon. Batikos pa more. Tingnan ninyo. Ito yung binabasihan natin. Ako hindi talaga ako nagsasalita, mga kaistorya, naggaling lang sa sarili ko. Hindi ako nag-iimbento. Tingnan niyo ang sitwasyon po sa China. Foreign capital exodus from China accelerates. Dati ko nang ibinalita na ang China nilalayasan ng mga foreign investors. Yung mga kumpanya doon, nagsasara, lumalayas, lumilipat sa ibang bansa. Mas dumadami pa. Sabi rito, Australian Outlook, Australian Institute of International Affairs. Di naman tayo kumukuha ng kung saan-saan lang na reference. Tingnan po ninyo, itong naka-highlight. This exodus of foreign capital, yung paglayas ng mga foreign capital, mga foreign investment yan, mga negosyo yan, mga kumpanya yan, is driven by multiple factors. Ano ba yung dahilan? Bakit sila lumalaya sa China? The growing interest rate gaps between China and most
Other major economies, as a result of their divergent monetary policy paths, have made investing in China and its assets less attractive. Yung pagbagsak ng ekonomiya nila, mga kaistorya, yung prolonged real estate downturn, bagsak yung real estate industry nila eh. And the persistently weak demand, yung consumer spending, mga tao ayaw gumastos, ayaw bumili. Doon sa China, yun ang dahilan eh. Natural, malulugi yung mga kumpanya, yung mga investment doon, tapos nakikialam pa direkta ang kumpanya doon. Oo, kinakrakdown, ang gobyerno doon, kinakrakdown ng China eh. Pinapasok nila mga kaistorya eh. Natural, ikaw ba mag-i-invest ka sa ganyang klase ng bansa? Lalayas ka. At kung magpaplano ka pa lang, mag-i-invest sa China na ganyan ang mabalitaan mo, iiwas ka na. Realidad yan ha. Totoong nangyayari po yan sa China ha. Hindi natin yan inimbento. Ngayon, sa Pilipinas, kabaliktaran naman. Patuloy na lumalago ang ekonomiya ng Pilipinas. Tingnan ninyo. Ang sabi po ng mga economists sees 6.2% growth for Philippine economy in fourth quarter 2024. Kita ninyo, mga kaistorya, lalong umangat ang ekonomiya natin eh. Sa China, nasa 5-something% lang ang economic growth sa kanila. Tayo, 6.2%. Basahin nga natin. The Philippine economy likely grew by over 6% in the fourth quarter of 2024, driven by consumer spending and services growth, an economist said. Yung tinatawag na consumer spending, yan po yan mga kaistorya, yung mga tao, may panggastos, may pambili. Ang mga mamamayang Pilipino yan. Bakit may pambili? Bakit may panggastos? May trabaho. Kumikita ng maayos. Diba, mga kaistorya? Ang ganda ng balitang yan eh. In a Viber message to the Philippine News Agency on Friday, Rizal Commercial Banking Corporation Chief Economist Michael Ricafort said Philippine economic growth likely settled at 6.2% in the fourth quarter of last year, bringing the full year gross domestic product growth expansion to 5.9%. Due to the seasonal increase in demand during the Christmas season, consumer spending would be one major contributor to growth amid easing inflation. Consumer spending accounting 72, samantalang sa China yung consumer spending wala, bagsak eh, mga kaistorya eh. Ang ganda ng mga sinasabi ng mga eksperto, mga kaistorya, tungkol po sa paglago ng ekonomiya ng Pilipinas. Kumparahin natin uli sa China. China faces harsh dilemma as yuan comes under pressure. Weaker currency could help offset tariffs and economic weakness but risk capital flight. Bagsak po ang pera ng China. Pati yung currency nila mahina. Oo. China's overqualified youth taking jobs as drivers, laborers, and film extras. Ito yung mga newly graduate sa kolehiyo sa China. Nung nakaraang taon, 21% ang unemployment rate ng youth unemployment rate sa China. Ngayon, humigit kumulang nasa 20% pa rin, mga kaistorya. Mataas pa rin. Hindi mabigyan ng patrabaho, mga professional, ang ganda ng kurso, napipilitan nilang magtrabaho bilang drivers, laborers, mga karaniwan sa construction, mga kaistorya. Ganun yun eh. Oo. Ibig sabihin, maganda sa Pilipinas kumpara sa China. China is now a country with a high school handyman, has a master's degree in physics, a cleaner is qualified in environmental planning, a delivery driver studied. Yun nga, matataas ang kurso pero yung pinasukang trabaho. Bakit? Hindi kayang bigyan ng gobyerno nila ng patrabaho eh. Kung ano na lang yung available na trabaho dyan, pinapasukan na nila kaysa naman tumambay, hindi kumita. Di po ba? Ikaw ba naman mga ka-esther? Gugustuhin mo ba sa bansang ganyan tumira? Youth unemployment had been nudging 20% before the way of measuring the figures was altered to make the situation look better. In August 2024, it was still 18.8%. Kita ninyo, di ba? Kung sa Pilipinas, meron na namang patrabahong naghihintay, mga kaistorya, yung mga newly graduate na Pilipino pwedeng makinabang doon, 7,000 jobs. Yung sa Steel Asia. Sa China, wala eh. Bagsak eh. Hindi nila mabigyan ng maayos na salamat sa atin pong presidente. Salamat sa ating gobyerno. Hindi matatanggap yan ng mga kapapaitan. Well,
Tanggapin man nila o hindi, realidad, real talk ito, kaipokritohan lang nila, nakikinabang sila, tanggapin man nila o aminin man nila o hindi. Ito pa, magandang balita, mula sa panahon ni Noynoy Aquino, dumaan ang Duterte administration. Ngayon lang, sa administrasyon ni PBBM, nangyari ito. Nagawa ni PBBM na mabigyan ng magandang pabahay, konkretong pabahay. Yun pong mga biktima po, mga ka-estudyante. Yolanda ito bagyong Yolanda sa Leyte, sa Samar at sa Biliran. 3,000 mahigit na pabahay. Samantala, tingnan nyo, mamaya bago ko ito basahin. Panahon ni Noynoy Aquino, mga kaistorya, ang naipatayong pabahay, parang makeshift lang. Sawali ang dingding, walang maayos na sahig, walang maayos na palikuran, walang maayos na supply ng tubig. Iba ngayon. Alam nyo naman ang pabahay ng Pangulong Bongbong Marcos, mga kaistorya, talagang flagship po yan. Talagang pang-tao. Yun ang terminong ginamit ni Madam Imelda Marcos. Panahon ni Kanang Marcos Sr., nung kanilang termino, pag nagpagawa sila ng pabahay, talagang pang-tao. Ano ba ang ibig sabihin ng terminong pang-tao na ginamit ni Madam Imelda Marcos? Yung talagang bahay na disente, bahay na malapit sa mga palengke, malapit sa ospital, malapit sa paaralan, malapit sa trabaho. Kung hindi man malapit sa mga ganon, nilalagyan nila, pinatatayuan nila ng palengke, ng mga ospital, ng mga paaralan, pinatatayuan nila ng mga patrabaho. Yun ang terminong pang-tao. Ganon ang itinutuloy ng Marcos Jr., mga kaistorya. Ayan, basahin ko nga. Palakihin natin yung text para mabasa din po ninyo. Na ipagkaloob natin ang mahigit 3,517 bahay sa Leyte, Samar at Biliran para sa ating mga kababayang naapektuhan ng bagyong Yolanda, mahigit 1 dekada na ang nakalipas. Saan kaya ang budget ng Noynoy administration at Duterte administration? Bakit di nila nagawa ito? Bakit isang Bongbong Marcos Jr. lang na tinatawag nilang weak leader at corrupt daw ang nakapagpagawa nito? Kinurakot na lang sana yan ni PBBM. Diba? Hindi, ipinatayo niya ng pabahay. Hindi na po nila kailangang magbayad ng amortisasyon dahil libre na ang kanilang bahay at lote. Kita ninyo. Libre na. Wala nang babayarang hulog buwan-buwan. Ito ang pagtupad sa pangako ng pamahalaan na hindi namin kayo iiwan sa inyong muling pagbangon. Tinutupad ng Pangulong Bongbong Marcos ang kanyang pangako. Salamat naman. Salamat naman kung ganun. Ayan yung mga photos Salamat po. Hindi man ako kasi ako kaya kong magkuha ng sarili kong bahay. Hindi man ako ang nakinabang, masaya na sa pakiramdam ko Bakit? Mga Pilipino ang nakinabang Tingnan po ninyo, ayun, daming tao. Ganda yung pabahay, konkreto. Hindi sawali. Diba? Ayun ang Pangulo, mga kaistorya. Salamat naman po. Ito pa. Isang magandang balita pa, yung mga na-hostage, binihag dyan sa Yemen ng mga Pinoy na palaya ng administrasyon ni PBBM. Galing! It is with utmost joy that after more than a year of captivity in Yemen, I announce the safe release of all 17 Filipino seafarers together with the rest of the crew members of MV Galaxy Leader. Our Filipino seafarers are now in the care of our Philippine Embassy in Muscat, Oman, and will be reunited with their loved ones in the Philippines very soon. Papauwi na sila. Salamat mga kaistorya sa ating administrasyon. Salamat po. Salamat Okay, dito naman tayo dagdag balita. Yung fake news na pinapakalat umano ni dating Presidente Rodrigo Duterte ng mga blanco-blanco hindi daw po totoo. May mga nakitang blanco sa Baycam
Pero hindi eh. Napuna na po yun. Yung GAA, maski po si Senator Amy Marcos, may interview sa kanya, pinost ng ABS-CBN. Yung GAA, wala nang blanco na ayos na yun, napuna na yun. Eto pa mga senador, Gatchalian Villanueva assert no blank items in 2025 budget. Kita ninyo. Kaya sabi ko sa inyo, mag-ingat kayo, huwag kayong basta-basta maniniwala, mga kaistorya, ha? Oh, sabi ko nga kung may mga blanco, sabay kampa lang, sa Senado pa lang, hindi nalulusot yan. Hindi yan magiging GAA. Wala Ha? Eto pa, dagdag pa. Mismo pong si Senator o si Senate President, Chis Escudero, sinabi niya walang blanco. Panoorin niyo to, diyan sa PTV O ilalagay ko ang link nito sa description ng ating content dito sa YouTube. Diyan mismo sinabi niya wala siyang nakitang blanco, walang blanco. Eto pa, sinabi ni Senator Risa Hontiveros ngayong Miyerkules, Enero 22, na wala itong nakitang blanco sa 2025 GAA nang kumontra siya rito. Hindi ako makapaniwala na kahit aling kongreso natin, pati yung amin ngayon, magpapasa ng isang panukalang batas o General Appropriations Act na may blanco pa, na linya yan na ngayon sinasabi ko Noong isang araw ko pa sinasabi, mga kaistorya. Wait lang, palakihin ko muna ito. Noong isang araw ko pa sinasabi, itong GAA, bago yan maging batas, hindi yan palulusutin sa Senado kung may blank items yan. Illegal yun Diba? Ayan na, sabi ko sa inyo, huwag kayong basta-basta nagpapapaniwala. Di malinaw na, mga kaistorya. Yan po ang mga balita at impormasyon na maibabahagi sa inyo ngayon ng inyong lingkod. Maraming salamat po sa inyong lahat na mga sulit kaistorya natin na walang sawang sumusuporta sa inyong lingkod. Laging nakaabang, nakaantabay, nanonood, nagla-like at nagsishare sa mga contents ng inyong kaistorya. Maraming salamat po sa inyo. Mabuhay po kayong lahat. Shout out po sa inyong lahat ng mga sulit kaistorya natin sa buong mundo. Higit tayong nagpapasalamat sa ating Panginoon. Paki-share po at paki-like. Muli ako po si Juan Historiador, ang tagakwento ng totoong istorya ng kasaysayan na nagmamalasakit sa kapwa ko Pilipino at nagmamahal sa bayang ito, ang bansang Pilipinas.